Kumusta na kayo mga magiliw kong taga-subaybay? Sana nasa mabuti kayong kalagayan diyan. Ang pinakatampok ng ating kwento ngayon ay hango sa totoong buhay ng ating masugid na taga-subaybay at tagapakinig ng ating kwento, si Berto ng Agusan del Sur. Narito ang kanyang kwento. Tawagin nyo na lang akong Berto, Kuya Jis. Nangyari ang kwentong ito noong ako'y 12 taong gulang pa lang sa Dagayday, Agusan del Sur. Isa akong katutubong manubo. Ang lolo ko ay isang leader ng tribo. Kung tawagin, siya ay dato. May isa akong kapatid na 10 taong gulang. Si lolo, bukod sa leader ng tribo, ay isa din siyang manggagamot. Ang mga ginagamot niya ay yaong hindi kayang pagalingin ng mga doktor. Kilalang kilala sa tribo ang aking lolo na magaling na manggagamot, lalong-lalo na, Kuya Jis, sa amin ay napakalayo ng kabiasnan dahil nga sa halos nakabase ang tribo namin sa kalagitnaan ng kagubatan ng Dagayday, Agusan del Sur. Isang araw, Kuya Jis, naisip ng kapatid kong si Nantik na manghuli ng mga ibon. Si Nantik, Kuya Jis, ay talaga namang napaka-asintado sa pamamagitan ng paninirador ng mga ibon. Wala siyang pinapalampas kahit anong uring ibon, basta't makita niya, sinisipat agad at inuunat agad ang goma ng kanyang tirador. Pagbitaw ng goma sa tirador, makita mo na lang ang ibon umiikot-ikot pabagsak sa lupa. Hanggang sa dumating ang araw, Kuya Jess, wala na kaming nakikitang ibon. Ni isang ibon wala kaming makita sa kagubatan dahil sa ang mga ibon pala ay halos lahat pumunta na sa isang malaking puno. Ang punong yaon ay isang malaking punong baliti. Kaya ginawa namin ay pinuntahan na namin ang punong baliti. Nang marating namin ang punong baliti, medyo nahintakutan kami dahil sa maraming sabi-sabi o usap-usapan na ang baliti ay pinamumugaran ng mga masasamang diwata o masasamang engkanto. Subalit, Kuya Jis, dahil sa nakita namin na ang punong baliti ay halos lahat ng ibon naroon. Napakagagandang mga ibon, malalaki pa. Kaya baliwala sa amin ng kapatid ko ang mga naririnig na mga usap-usapan sa punong baliti. Kaya patuloy lang ang pagsipat ng kapatid kong si Nantik. Bawat bitaw ni Nantik sa kanyang tirador ay isa-isa ding nalalaglag ang mga ibon. Ako naman ang tagapulot, Kuya Jis, sa mga tinitirador ng kapatid kong si Nantik. Hanggang sa inabot na ako ng gutom, Kuya Jis, at napansin ko sa may bandang unahan, di kalayuan sa punong baliti, may mga puno ng pinuon. Ang pinuon, Kuya Jis, ay napakasarap na prutas na matatagpuan lamang sa kabundukan. Maging sa kagubatan ay makikita mo rin ang pinuong prutas. Napakasarap ito, Kuya Jis, kaya dali-dali ko itong nilapitan. Hindi naman kalayuan sa puno ng baliti ang puno ng pinuon.
Ang prutas na pinuon, Kuya Jis, ay ang bunga niya ay naguhugis puso. Kapag tuyo na ito, Kuya Jis, ay ito ang palatandaan na hinog na ang punong pinuon. Habang ako'y abala sa pangunguha ng hinog na pinuon, ay patuloy naman ang aking kapatid sa paninirador. Hanggang sa ilang sandali ay nagulat na lamang ako na may kausap na ang aking kapatid. Dahan-dahan akong lumalapit sa kanila. Napagapang para hindi ako mapansin ng kausap ng aking kapatid. Nang mapalapit ako ng bahagya, ay naririnig ko na ang kanilang usapan. Subalit, Kuya Jis, sa pagkakataong yaon ay hindi ako napansin ng aking kapatid at ng kanyang kausap. Na nakalapit na ako sa kanila. Sa aking kinaroroonan, kitang-kita ko na ang kausap ng aking kapatid. Napakagandang babae, at bigla kong naaalala ang mga kwento ng mga katribo ko na ang diwata ng Balete ay nakakatakot at napakabagsik sa mga tao. Patuloy akong nakakubli sa mga madadawag na mga damo para hindi ako mapansin. Sa ilang sandali, nagtanong na ang babae sa kapatid ko kung bakit tinitirador niya ang mga ibon. Sumagot naman ng mahinahon na may kaba at ngatal, palatandaan na ang kapatid ko ay natatakot na. Sabi ng kapatid ko, uulamin namin at kakainin ang mga ibong nahuli. Nagtanong uli ang babae. Pagkatapos anyang kainin ang ibon, sumagot uli ang kapatid ko. Sabi ng kapatid ko, edi mabubusog kami. Nagtanong uli ang babae, Kuya Jis, pagkatapos na mabusog kayo, anong gagawin nyo? Sumagot naman uli ang kapatid kong sinantik, edi maglalakad-lakad para matunaw ang kinain naming ibon. Nagtanong uli ang babae, pagkatapos na matunaw, medyo nag-iisip na ang kapatid kong sinantik kung ano ang dapat niyang isagot. Halos wala nang maisagot ang kapatid ko, kaya napaisip ito kung ano ang kanyang isasagot sa babae. Ang sabi na lang ni Nantik, ang gagawin namin ay itatai namin pagkatapos na matunaw ang mga kinain naming ibon. Nang marinig, Kuya Jis, ng babae ang salitang itatai, napangiti ito. Nang makita naman ni Nantik na napangiti niya ang babae, ay ngumiti na rin ito. Nang ngumiti si Nantik, lalong ngumiti ang babae, at ang kita ko naman ang pagngiti ng babae. Ang kinagugulat ko lang sa sobrang ngiti ng babae ay bumaliktad na ang mga labi. Nakakatakot na siyang tingnan, na tila isang demonyo na ang hitsura ng babae. At sa isang iglap, Kuya Jess, nawala ang nakakatakot na mukha ng babae, kasamang naglahaw ang aking kapatid. Dahan-dahan na akong gumagapang palayo sa baliti. Nang mapansin ko na medyo malayo na ako sa baliti, tumayo ako at kumaripas na ng takbo pauwi sa aming bahay. Nang marating ko, Kuya Jess, ang aming bahay, ay hangos kong ibinabalita sa aking lolo ang lahat ng aking nasasaksihan, at isa-isa kong sinasabi kay lolo ang lahat ng aking mga nakikita
o mga pangyayari, nagsalita na si Lolo. Berto, ang inyong nakikita ay isang diwata, bantay kalikasan. Mabait ang diwatang iyon, subalit ginalit niyo ang diwatang bantay ng kalikasan. Hindi siguro kayo nagpasintabi dahil sa ginawa niyong pagpatay sa mga alaga niya. Sumanib sa diwata ang tatlong maiitim na espiritu. Lolo, anong ibig sabihing masamang espiritu? Berto, ang masamang espiritu na sumanib sa mabait na diwata, nang makita mo ito na pumangit ang hitsura ng diwata, ang ibig sabihin, sumanib sa kanya ang tatlong maiitim at masasamang espiritu. Unang masamang espiritu, kung tawagin, ay Agkoy. At ang ikalawang espiritu ay ang Dalikaskas. At ang pinakababagsik na maitim na espiritu ay ang Anyayasing. Habang nagsasalita naman si Lolo, ay ang aking ina ay di na mapigil ang pag-iyak. Ang katanungan ng aking ina sa aking lolo, kung makakabalik pa ba si Nantig. Sabi ng aking lolo, hindi ko alam kung kaya kong mabawi si Nantig. Susubukan ko ang aking magagawa. Subalit sa pagkakataong yaon, Kuya Jess, kampante ako na magagawa ng paraan ng aking lolo, kasi meron din siyang taglay na galing. May diwata din siyang kaibigan na pumapasok sa kanya mismong katawan sapagkat siya'y isang babaylan. Sinabihan agad ni Lolo ang aking ina na ihanda ang mga kaldero, sandok at mga platong sarten. Ang platong sarten, Kuya Jess, ay katulad siya ng isang lata o yero. Lihim akong natatawa, Kuya Jess. Itinatanong ko sa aking sarili kung magsasaing ba kami sa may Balite. Wala nang inaksayang oras ang lolo ko. 3 kaming pumunta sa Balite, ang lolo ko at ang aking ina. Pagdating namin sa Balite, binigay sa akin ang mga plato. Kay ina naman, mga kaldero. Madia, Berto, pakinggan niyo ako. Habang ako'y nakaluhod sa harap ng Balite, kayong dalawa ay mag-ingay gamit ang mga plato at kaldero. Berto, pag-umpugin mo ang mga plato. Madia, pag-umpugin mo din ang mga kaldero. Yun pala ang purpose ng mga dala naming kagamitan ng kusina. Nag-umpisa na nga kaming mag-ingay, Kuya Jess. Nag-ingay na rin ang aking ina. Ang aking lolo naman ay nakaluhod sa harapan ng Balite na tila may inuusal. Kitang-kita ko sa kanyang mga bibig. Dahil sa ito ay bahagyang bumubuka. Lumipas ang ilang sandali, nakikita na namin ni ina ang aking kapatid na tila unggoy
na tumutulay sa mga sanga ng baliti, subalit ito'y walang pakialam sa amin. Tila wala sa sarili ang aking kapatid. Lumipas na ang 1 oras. Tumayo na ang aking lolo. Umiiling-iling. Masyadong mabigat ang kasalanan niyo, lalong-lalo na si Nantig. Buhay ng mga alaga ng diwata ang kanyang inutang, kaya buhay din ng hayop ang ating ibabayad sa diwata para isauli nila si Nantig. Muli kaming tumingala sa bandang itaas ng baliti. Hindi na namin nakikita si Nantig. Umuwi kaming luhaan. Ang ginawa ng aking lolo, tumawag pa uli ng isang babaylan para 2 na silang kakausap sa mabagsik na mga engkanto kagaya ng agkoy, dalikaskas at anyayasing. Muli kaming bumalik, Kuya Jess, sa puno ng balete. Sa pagkakataong yaon, 2 na ang babaylan na aming kasama. Unang-una ang aking lolo at ang ikalawa ay ang kaibigang baylan ng aking lolo. May dala rin kaming 7 puting manok para ihandog sa mga diwata o sa mga engkanto ng baliti. Kasama pa rin namin ang aking ina na walang tigil sa pag-iyak nang kami makarating uli sa punong baliti. Inumpisahan ng aking lolo at ng kasama niyang baylan ang ritual. Inihandog sa mga mababagsik na engkanto ang dala naming 7 puting manok. Mamaya-maya lang nasa baba na ng baliti ang aking kapatid at gutom na gutom. Ang sabi ng aking lolo, mabutian niya hindi pa umabot ng 24 oras kasi kung lumampas ay tiyak mawawalang tuluyan si Nantig. Kaya sino man sa inyo makaharap ng anyayasing, dalikaskas at agkoy, huwag kayong titingin sa kanyang mukha. Huwag kayong makikipag-usap. Iwanan niyo sila para hindi kayo matulad ni Nantig. Lolo, nakaharap mo na ba ang mga yan? Nakaharap ko na sila, apo. Ang ginawa ko, hindi ko lang sila pinansin. Hindi ko sila kinakausap. Sa oras na makikita niyo ang kanilang mga labis nang dahil sa kanilang pagtawa ay bumaliktad na ito, tiyak na tiyak matatawa din kayo. At sa oras na kayo'y tumawa, diyan makakalimot na kayo sa inyong mga sarili. Kaya mga apo, ito ang tandaan ninyo. Lahat ng nabubuhay sa mundong ito, tulad ng mga ibon, mga baboy damo, usa, bayawak, at musa, lahat ng mga yan ay may nagmamay-ari, may nagbabantay, lalong-lalo na dito sa kagubatan. Kaya mga apo, bago kayo pumasok sa kagubatan, paalam kayo. Magpasintabi kayo para maiwasan ang mga ganitong pangyayari. Maraming salamat po sa patuloy niyong pakikinig at pagsubaybay ng aking mga kwento. Huwag po nating kalimutan i-like, i-share,
higit sa lahat, isubscribe ang aking channel. JSD All Around.